Yung 666 na yon, tao yun eh. Ang tawag sa Biblia, hayop. Hayop. Ang tawag sa English dun eh, beast. Pero yon, simboliko yon ng isang tao. Basahin natin ang 13:18 ng Apokalipsis. Dito'y may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kaniyang bilang ay 666. Ayun, yung palang 666 ay bilang ng hayop na nasa isang tao. Ay, ibig sabihin, it is a representation of a man na kalaban ng Diyos. Yung may bilang na 666 is an evil person. At kung pag-aaralan natin yan ng mahaba-habang pag-aaral, mangangaral yan. Leader yan ng relihiyon na naghahari sa maraming tao sa lupa. Basahin natin ang 13:16. Ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin, ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Makapangyarihan tao yung hayop na yan. Kasi ang lahat na sasakop niya, marami siyang sakop. Maliliit, malalaki, mayayaman, mga dukha, mga laya, mga alipin. Pinabigyan niya ng tanda sa kanilang kanang kamay at saka sa noo. Ibig sabihin, isa siyang makapangyarihang tao, maimpluwensya. At ang bilang niya ay 666. Is symbolizing that number of imperfection. Ang number 6 kasi, imperfect number yan eh. Isang numerong kulang. No? Ang Diyos kasi, nung lalangin niya ang langit at lupa, 7 araw ang sabi sa Biblia. Sa isang linggo, may 7 araw din. No? Pagka 6, kulang ng isa. 3 6 yan. So yan imperfection talaga. Ang kahulugan niyan sa Biblia, kung pag-aaralan natin, it shows imperfection. Isang numerong kulang, hindi sapat. Yang 666. Kaya yan ay simboliko ng isang tao. Tinatawag na konsyensya natin at sinasabi sa Biblia, napakalaki po ng koneksyon yan sa ating kaugnayan sa Diyos at pati na sa ating kapwa. Pakinggan niyo po sa Roma, Kapitulo 2, versikulo 15. Nagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatototohanan ito pati ng kanilang budhi, at ang kanilang mga pag-iisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa. Sa English, ang pagkakasabi po dyan, which you, the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts, the meanwhile accusing or excusing one another. That is the verse that shows to us that yung conscience natin, meron pong malaking kinalaman yan sa ating pagkatao. Ang konsyensya ay nakikipag-usap yan sa ating kaisipan at sa puso at kaisipan din ng kapwa, na kung ating ini-excuse or ina-accuse natin ng sino man, may kinalaman po ang konsyensya dyan, kapatid. Meron nga kawikaan ng Tagalog kalaban mo ikaw, konsyensya mo, sabi nila, no? Yung konsyensya kasi, mahirap na yan pag-anuhan mo mahirap mong dayain yung konsyensya kasi yung konsyensya, sasagutin ka niyan magre-reason out yan. So, sa relationship ng mag-asawa, ang sinasabi ng konsyensya at dudugtungan mo nung pagkatakot mo at yung pagsunod mo sa Diyos, may malaking kaugnayan yon. Rayvine Ohas, isa pong Katoliko. So, galak po akong naparito dahil nung nasa apalit nung minsan na gusto ko rin magtanong noon. Kaya nung nasabi ng mga kasama ko na mga kapitbahay ko na kaanib po ninyo na merong Bible
exposition dito sa Baguio, kaya sumama na rin po ako. Salamat po. So, ito po yung tanong ko po, Brad Eli. Tungkol po dun sa nung napako si Jesucristo. Sa Marcos 15:24 po, parang lumalabas na meron pong naiwang damit si Kristo. At doon po naman sa Juan 19:23 hanggang 24, wala na ho siyang damit doon. Alin po ba ang totoo? Parehong totoo yun. Basahin natin pareho, ha kapatid. 15:24 ng Marcos. At siya'y kanilang ipinako sa krus, at kanilang pinaghati-hatian ang kanyang mga damit, na kanilang pinagsapalaran, kung alin ang dadalhin ng bawat isa. Doon sa Juan. Ang mga kawal nga nang si Jesus ay kanilang maipako na sa krus, ay kanilang kinuha ang kanyang mga kasuotan at pinag-apat na bahagi. Sa bawat kawal ay isang bahagi, at gayon din naman ang tunika. At ang tunika ay walang tahi, na hinabing buo mula sa itaas. Ito ang napapansin yung parang magkakontra. Meron ba? Kasi po doon sa una, wala ay parang may tunika pa siya. Doon sa Hindi, wala po. 15:24. Balik natin. At siya'y kanilang ipinako sa krus, at kanilang pinaghati-hatian ang kanyang mga damit, na kanilang pinagsapalaran, kung alin ang dadalhin ng bawat isa. Inalis na nga po nila. 4 kasi yung kawal na nakabantay. Ang sabi ni Juan, 4. Pero dito, walang sinasabi kung ilan sila, no? Pero, nung maipako siya sa krus, pinaghati-hatian nila yung damit niya. At ang sabi, kung alin ang dadalhin ng bawat isa. Pero hindi po nahati yun eh. Nang hinayang yung mga kawal na hati-hatiin dahil yun ho, isang habi. Buong-buo siya, wala siyang dugtong. Isang espesyal na damit yun. Kaya nagsapalaran na lang sila kung kanino mapupunta. Kaya nga nagsugal sila eh. Kasi kung yun eh, paghahati-hatiin nila, masasayang lang eh. Pero para wag masayang dahil wala ngang tahi yun, ang ginawa nila, nagsugal sila para kung kanino mapunta, kanya lahat. Winner take all, yun po ibig sabihin doon, kapatid. Kaya wala akong magkakontra dyan eh. Wala akong makitang magkakontra. Ewan ko kung ano punto nyo. so ibig po bang sabihin nun nakahubad po ba si Kristo? Nakahubad siya. Pakinggan nyo sa isa-is. At saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos, at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Sa hayag na kahihiyan. Hayag na kahihiyan ho yun eh. Tingnan niyo ha. Basahin natin sa 12 ng Hebreo. 2 na lang, 2. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya, dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Winalang bahala niya ang kahihiyan. Wala naman ikahihiya si Jesus eh. Wala siyang ginawang mali. Wala siyang kasalanan. Wala siyang buni. Wala siyang kahit anong maling ginawa sa buhay niya. Wala siyang kasalanan, wala siyang dinaya. Pero ang isang kahihiyan na naranasan niya, hinubaran siya. Hinubaran ho siya. Nilagay siya sa isang hayag na kahihiyan. Yun po ang nakasulat sa Biblia, kapatid. Huwag kang magbabase sa daldal, sa chismis, sa paniwala ng mga matatanda na bawal magwalis sa gabi. Pagka ikaw nasa loob ng bahay, huwag ka magbubukas ng payong. Merong mga pamahiin. Hindi doon ibinabatay ang pananampalataya sa Diyos. Dapat ang pananampalataya mabatay sa katotohanan. At yung katotohanan, yun yung kapangyarihan ng Diyos. Yun yung ebanghelyo. Yun yung aral na nakasulat sa Biblia. Ito talaga ang basihan ng pananampalataya. Ang Biblia, sapagkat naririto yung katotohanan. Alin yung katotohanan nasa Biblia na basihan ng pananampalataya? 17:17 ng Juan, kapatid na Daniel. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Talagang makatotohanan ng salita ng Diyos eh. Sino ba magpapasinungaling?
Kaya mo bang pasinungalingan, kapatid, na ang salita ng Diyos ay totoo o hindi? Mapapasinungalingan mo ba? Sinabi ng Diyos, ang itinakda niya sa tao mamatay na minsan. Sino may kapangyarihang pumigil dyan? Sabi ng Diyos. Totoo ba o hindi? Meron bang may kapangyarihan para mapigil ang kamatayan na itinakda ng Diyos? Wala. Kahit nga hari, kahit presidente, pagka dumating yung takda ng Diyos, namamatay eh. Pinapatunayan lang ng Diyos, totoo yung kanyang sinabi. 32:39 ng Deuteronomio. Tingnan ninyo ngayon na ako, sa makatwid bagay ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay, at ako ang bumubuhay. Ako'y sumusugat, at ako'y nagpapagaling, at walang makaliligtas sa aking kamay. Challenge. Isang paghamon. Tingnan nyo, sabi ng Diyos, ako pumapatay, ako bumubuhay. Ako sumusugat, ako nagpapagaling. Walang makakaligtas sa aking kamay. Kahit hari, kahit presidente, kahit mayaman, kahit marunong, walang makakaligtas sa aking kamay. Ako ang pumapatay. Totoo, hindi. Kaya ang salita ng Diyos, yan ang totoo. Wala naman makakatutol sa salita ng Diyos eh. Tututulan mo ba, sabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama't ina sapagkat ito'y mabuti. Ibigin mo ang iyong asawa. Huwag mong nanasain ang asawa ng iyong kapwa. Totoo ba yun o hindi? Totoo naman yun eh. Pagka ninasa mo yung asawa ng iyong kapwa mo, abay magagalit yung kapwa mo dahil yung asawa niya ninanasa mo, nililigawan mo. Anong dapat mong ibigin? Yung sarili mong asawa. Huwag yung asawa ng may asawa. Di ba totoo yun? Oh. Lahat ng salita ng Diyos sa Biblia, totoo. Yan ang base ng pananampalataya. Sinong apostol o propeta nagsabi? Si Apostol Pablo at saka si Apostol Pedro. Ang batayan ng katotohanan ay ang Biblia. Nakita niyo na ba akong nagpasensus kung ilan ang kapatiran? Hindi. Hindi ko gagawin yun. May lesson sa Biblia eh. Hindi mo pwedeng ibilang yung masama sa matuwid. Pag binilang mo ang buong kapatiran, stand amount na pinag-iisa mo yung masama sa matuwid. Walang makakabilang nun kundi ang Diyos. Amen. Ang Diyos lang ang pwedeng maghiwalay ng masama sa matuwid. Basahin natin ang Roma. Nagrereklamo si Elias sa Diyos eh. Panginoon, pinatay nila ang yung mga propeta, giniba nila ang mga dambana mo. Naiwan na ako nag-iisa, hinahanap pa nila aking buhay. Gusto pa nilang patayin si Elias. Oy, Elias, tumigil-tigil ka, mali ka dyan. Sabi ni Elias, nag-iisa na lang po ako. Pinatay na nila lahat ng mga propeta mo. Ako na lang mag-isa. Siya na lang ang propetang mag-isang natitira. Oy, Elias, nagtira pa ako sa akin ng 7,000 lalaki na hindi nagsiluhod kay Baal. Ang Diyos ang nakakaalam, meron pang nalalabing 7,000. Siya nakakaalam ng bilang. Kung si Elias ang magbibilang, para kay Elias wala nang natirang matuwid sa Israel. Pero ang Diyos, kilala niya kung sino pa yung natitira. Kaya, bawal sa ating bilangin ang kabuuan. Yung isang hiwaga. Hindi tayong lahat matutulog, hindi tayong lahat mamamatay. Sabi niya sa mga maliligtas, ngunit tayong lahat babaguhin. Kailan daw yung pagbabago? Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak. May ideya tayo ngayon, isa sa mga hula sa Apokalipsis, yung pagtunog ng huling pakakak. Kakasala kayo. Huwag kayong umatras, magsisi kayo at tayo ay humingi ng tawad sa Diyos. Baka sakali na maawa ang Diyos sa atin. Yung pundiwa ng pagbabaka sakali, yun po'y nagbibigay ng pag-asa dun sa mga taong hinahatulan na nila yung kanilang sarili. Huwag kayong magtuloy na hinahatulan niyo yung sarili niyo. Magbaka sakali kayo, magtuloy kayo mga kapatid. Kailangan natin ng suporta ng lahat ng kapatid sa Diyos.
yung sangkap na tinutukoy na wag nating iahandog sa kasalanan na kasangkapan ng kalikuan. Kung pupunta muna tayo sandali sa 12:1, kapatid na Daniel. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya inyong katampatang paglilingkod espiritual.